Hi mga ka-Ensh! May gusto lang akong i-share sa inyo. Sa iba, medyo kababawan. Pero sa akin, napakalaking bagay to. Nagpagawa ako ng lagayan namin ng kaldero. Kasi madalas kasing binabaha na sa amin. Ang dating lalagyan ko ng kaldero ay kahoy. Naka 3/4 plywood to, kaya medyo mabigat siya. At ang karaniwang sakit ng kahoy pag nasa ilalim ng lababo, bukod sa nababasa siya sa baha, may moist siya, di ba? So, madalas, may mga ipis na naninirahan. So, dyan ako parang, ayoko talaga ng ano. Kaya yun, kailangan ko na siyang i-let go. Bukod sa binabaha kami, lagi ding tumatagas yung sa ilalim ng lababo namin. Lalo pagbarado na yung drainage namin, bumabalik sa amin yung tubig na galing sa taas. So, yun talaga ang dilema ko. Nagpagawa ko ng storage rack or shelves na gawa sa aluminum cladding. Pinagawa ko sa CJBW Glass and Aluminum Works. Suki ko na sila, kaya sila din yung gumawa ng screen door namin. Ito yung bakas ng baha. Kinalawang na yung lagayan namin ng mga anik-anik. Mabilis ko na lang siyang hilain. Wala lang, gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung kasiyahan ko. Dahil kagaya niyan, maski mabasa man to, hindi na siya mabubulok. Yung dati kong lalagyan ng kaldero, di drawer type yon. Yung hindi ko pa pina-renovate yung kusina. Naka-pull out basket talaga dati. At dahil may gas range na kami ngayon, limited na yung space. So, kailangan kong mag-adjust. Ang ginawa ko, so yun yung nakita nyo, nagawa sa kahoy na organizer. Sinabi ko dun kay Kuya Wilfredo, yung gumagawa, napalagyan na lang ng gulong para hindi na ako mahirapan maghila. Kaso pag nilagyan siya ng gulong, kakain siya ng space. Mababawasan yung sukat ng lagayan ko ng kaldero. Sabi ko nga sa kanya, Kuya, ayokong makompromise yung space. Importante talaga sa akin yun. Kailangan ma-maintain yung sukat niya talaga. Importante yung mga kaldero ko. So in fairness sa kanya, nagawa niya ng paraan, nalagyan ng gulong. Hindi siya takaw space. Kasi dati, nilalagyan ko pa ng ganitong patungan kasi para pag tumagas yung tubig, hindi direkta dun sa kahoy. Kaso, ang nagpabulok nga talaga dun sa kahoy, yung baha. Kanya, pag nilabas ko siya, di ba? Inano niya ng para makita kung iba't ibang kulay available. Ayan, nilagyan na ng gulong. Galing. Tingnan nyo, ganyan. Ganyan na ngayon, naka-plaster na lang siya. Kasi, anytime, pwede namin bakbakin yan pag tumagas ang tubig. Ganun ang struggle ko. Tapos ayan pinalagyan ko rin sa kanya yung back-to-back yung handle para pag binalik ko, hindi lang yung isa yung hahawakan ko. Natutuwa lang ako dito. Hindi na ako mamumblema, tsaka hindi na siya prone sa ipis. Kasi hindi na siya amoy kahoy. Kaya pag may budget ako, yung mga ganito ko, mga kahoy yan, baka pagawa ko ng ganito. Nanin ko na lang siya, gaan-gaan lang niya. Tapos isang ganunan lang. Dati, grabe, buong puwersa ko, buong pagka-tao ko, hulas na hulas. Siyempre, ilalagay ko na yung mga kaldero kong salad master. Ambisyosa! Mga kaldero ko, mga stainless na. Although mahal siya, pero mas durable siya at tumatagal talaga. Siyempre, bibigyan ako ng pamasko ng anak ko, lalo si Camille. Hinirit ko na to sa kanya na, Camille, kung bibigyan mo man ako ng pamasko, pwede bang pamasko mo na lang sa akin to. Ito, sabi ko sa kanya, ipamasko mo na lang to sa akin. Nasa din to? 2.5. Pero binigyan pa rin niya ako, di ba, pinag-shopping niya pa rin ako. Nung Pasko, binigyan ako nila Cheska at ni Camille ng pera. Hindi naman gano'n kalaki yan. Sabi niya, Mama, bahala ka na dyan. Kung anong alin mo. Inisip ko kung ibibili ko ng panghanda or parang wala silang remembrance. Gusto ko kasi, kung sino yung mga nagtatrabaho, makikita nila yung mga pinaghirapan nila. Kaya itong bahay na to, hindi talaga ako umaano sa sarili ko. Makita man ng ama ng mga anak ko na ito yung pinaghirapan mo. 'Di ba? Hindi na sayang. 'Di ba? Ganon din sa mga anak ko. Makikita nila, kunwari ito, masasabi man na ni Camille, ako nagpagawa ng lalagyan ng kaldero ni Mama. Tapos dun sa sliding window namin, masabi man lang nila ni Cheska ni Camille, ako nagpa-sliding window na yan, di ba? Para mapahalaga nila yung bahay. Alam nyo ba, itong part ng kusina, gustong-gusto to ni Sean. Kasi, bangong-bango siya dito. Dahil dito kasi nakastock din yung namin, yung sabong palaba, yung bar.
Siyempre, pag bukas mo, ang bango. Parang sabi niya, mama, gusto kong tumira dito. Ganun! Ito yung mga mixing bowl. Tapos, yan, kaldero. Mga maliliit na kaldero. Actually, may nakabudget naman ako dyan. Pang sliding window. Kaso, ginamit ko yung bigay ng anak ko. Kay Cheska at kay Camille. Pinag-combine ko. Para may remembrance din sila sa pinaghirapan nila, di ba? Ano to dati? Jealousy. Kung gugustuhin ko naman talaga magpagawa ng sliding window dati pa, hindi ko ginawa kasi sobrang init dito sa kwarto namin, sa taas namin, lalo na pag summer. Talagang, alam mo yung abot mo na yung yung perno sa sobrang init. Eh yung jealousy, di ba? Pag once na binuksan mo, 100% open talaga, pasok yung hangin. Eh pag kasi, pag sliding window, kalahati lang. Ayoko ng ganon. Napilitan ako mag-sliding window dahil may pasaway kaming pusa. Mga pusa. Doon sila dumadaan sa jealousy, yung pinakaano. So, nakakatakas sila. Kailangan ko mag-adjust sa kanila. Although, pwede ko namang, kagaya niya, nakita niya ba? Ayan, tumatakas na. Diba? Dale! Nakita niyo naman, tumakas. Kasi nag-open ako ng pintuan kanina. Ganon ka-consumption yun pag nung nagka-jealousy pa kami. Pwede naman palagyan siya ng screen. Kaso nga, mahirap maglinis ng screen pag naka-jealousy. Diba? Dahil ang daming mga ganon-ganon. So, ako na naman nag-adjust sa mga pusa. Alam niyo yung mga problema, lalo na problema dito sa bahay, kung anong mga kaanik-anikan, kailangan talaga ng solusyon. Kaya yung lagayan ng kaldero, para yan, pag binaha kami ulit, hindi na ako problema maglinis. Pag alam nyo, pag binaha kayo, nakakapagod yung mag-angat ka ng mga gamit. Pero yung mas nakakapagod, yung aftermath, yung after nyo maglimas, magpunas ng mga putik, mag-aantay ka pa ng 1 to 2 weeks para matuyo yung mga nyo, lalo na pagkahoy. Ganon. Para bang, trauma na ako sa ganon. Kung magkakapera man ako, yung mga kahoy na sa baba, gusto kong palitan ng aluminum. Para sa akin, para yun talaga ang solusyon dun sa problema namin dito sa bahay, lalo na sa baha. Tapos dito din sa taas, problema namin yung sa pusa. Tsaka yun na nga, sabi ko nga, para makita ng mga anak ko yung mga pinaghirapan nila. Marami pa akong project na gustong gawin dito sa bahay. Gusto kong masabi nila, ako nagpabintana, ako na ganyan. Ganun, diba? Para ma-appreciate nila yung mga pinaghirapan nila, ay masinop nila tong bahay, diba? Hindi nila basta-basta let go to. Kasi meron silang dito, ano bang tawag dun? May nagko-connect sa kanila, diba? Kagaya ko, akala nyo ganito lang ako na tamang lang ako dito, housewife na walang silbi, walang ambag. Hoy, may ambag din ako, no? Ito, papakita ko sa inyo, ha? Nung nag-work pa ako, ako ang nagpa-slab ng terrace namin. Siyempre, hanggang baba yun. Alam namang naka-floating to, di ba? O magulo pa tong namin. Kasi ginagawang tambakan to eh. Kaya, matagal na nakatenga tong terrace namin. Nagunti-unti lang ako nag-ayos. So, yun. Ako nagpa-slab. Ayan. Ako nagpa-semento niyan. Ako nagpa-slab. Kaya, walang pwede magsabi sa akin na wala akong ambag sa bahay na to. Meron akong poste, meron akong pako, naiambag dito na semento, pati dun sa namin, sa kusina. Meron din akong naiambag dun sa paslab. Tapos, syempre, yung mga minor dito, meron din ako. Kaya, huwag nyo akong, nagpalagay na rin ako ng Korean blind sa suki ko. Sila din yung gumawa dun sa baba. Ito, sinishare ko lang to para to inspire ba? Gusto ko kasing sinupin yung perang binibigay nila sa akin. Sabi ko nga, hindi ako mahilig sa mga pansarili ko, mga damit-damit, paulit-ulit lang yung mga damit ko, walang pakialam. Basta yung pera pinaghirapan nila, makita man lang nila. Para ma-inspire pa sila lalo, di ba? Sabi ko nga, kababawan to sa iba, pero sa mga anak ko, nag-uumpisa pa lang mag-work. Small wins to sa kanila. Lagi ko naman kasing iniisip yung mapakinabangan ng lahat, hindi lang ng isa, di ba? Kaya sana sinupin nyo itong mga mamunting na to, bagay na ko. Kaya sa mga anak ko, thank you talaga. Hindi man para sa akin to, kundi para sa pangkalahatan. So, hindi naman kasi kami mayaman, kaya
mga konting bagay na meron na pagbabago sa ano namin, sa buhay namin, na-appreciate namin. Ganon. Itong bahay na to, hindi naman to basta inano lang yung isang bagsakan ng papagawa. Unti-unti talaga. Makikita nyo talaga yung journey. Kung alam nyo lang yung pinaghirapan, yung ano ko dito, yung pressure, yung ano pa ba, yung mga sinacrifice ko para mabili yung isang bagay. Ilang taon ako nag-sacrifice kasi alam ko yung priority ko. Kaya yun. Kaya mahirap magsabi na yung mga nagsasana all tapos ganyan-ganyan. Hindi nyo lang alam kung ano yung mga pinagdadaanan ko, kung bakit meron akong ganito ngayon. Ano ba yung pinapakita ko ngayon? Siguro ito lang yung, ano ba, ito lang yung bunga ng mga pinaghirapan ko na itiniis ko. Yun. Sana gawin yung inspirasyon. Sige na nga. Bye! Thank you for watching.